Alam ko mga idol na familiar na kayo sa story ni Moses. At alam natin na lagi itong pinapalabas doon, no? Sa TV, lalo na ng mga kabataan natin na kapag darating na yung mahal na araw o yung mismong araw na mahal na araw, pinapalabas talaga itong mga 10 Commandments. At doon nga naging familiar tayo sa story ni Moses at maaari din, no, sa mga school, no? O kaya sa mga pag nagsisimba tayo, naririnig natin yung preaching ng pari o ng pastor o ng ministro o kano sino pa. Tungkol dito sa naganap noong Old Testament, yung paghati nga ni Moses sa Red Sea. Ang tanong, totoo ba to o hindi? Kasi itong papanoorin natin mga idol, ito yung video na panonoorin kay Ashon Daldal Stories. Nasa description box yung link ng kanyang channel kung gusto yung panoorin to ng walang yung komento na katulad nito. Hanggang dulo at panonoorin natin itong mga ebidensya kung totoo ba talaga na nahati ang Red Sea. Kasi marami naniniwala na ito ay kwentong kwentong bayan na parang gawa-gawa lang, no? Kino-question nila yung authority o yung katotohanan kung maaasahan ba talaga o reliable ba talaga ang Bible pagdating sa kanya mga istorya, especially nung Old Testament. Kaya ito, wag natin patagalin ito mga tol. So syempre, wag kayong makalimot na mag-subscribe kay Ashon Daldal Stories at ganun din mga idol dito sa ating channel Agent Expose. So wag natin patagalin to. Let's do this. Grabe oh. Daang-daang mga kalesa ang natagpuan sa ilalim ng dagat. Ngunit ito na nga ba ang magpapatunay na totoong hinati ni Moses ang dagat na sinasabi sa Biblia? Tara, kaasyong at sabay-sabay natin alamin. Kaasyong, i-like, follow, at mag-subscribe ka na rin. Araw-araw ay nag-upload. Like, follow, sub, Ashon Daldal Stories. Ayon sa Biblia, 3,500 years ang nakalipas nang maganap ang mirakulo ng paghati ni Moses sa Red Sea para maitakas ang mga Israelites mula sa kamay ng malulupit na Egyptians. At noong dumadaan ang mga kalesa ng Egyptians ay nabagsakan sila ng tubig. At lahat... Pause natin, umpisa pa lang pause kagad. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo yung tungkol dito sa sinabi dito ni Ashon Daldal Stories na ayon daw sa mga eksperto o sa mga Bible scholars, so 3,500 years na nung maganap itong pangyayari na ito, no? Kaya siguro kaya na ko i-question yung story to kung totoo ba to kasi sobrang tagal na. Para bang iniisip nila na hindi na totoo, no? Sobrang tagal, 3,500 years, imagine mga tol, no? Kung si Jesus Christ nga hindi nga basta-basta pinaniniwala ng buong mundo, di ba? Hindi lahat naniniwala sa kanya. Pero si Jesus Christ 2,000 years ago lang, and how much more itong 3,500 years, no? Nauna pa kumbaga sa story ng timeline nung mga tao, mas nauna si Moses dito sa lupa bago si Jesus, no? Kaya medyo questionable. Okay, so tuloy natin. At ng mga alagad na ito ng Pharaoh ay nalunod. Karamihan sa mga archaeologists ngayon ay hindi naniniwala na totoo ang mga nakasaad sa Biblia at ang iba pa sa kanila ay hindi naniniwala na totoo ang kwento ng pagtakas ng mga Israelites mula sa kamay ng mga Egyptians. Ayon nga sa editor ng Biblical Archaeology Review magazine na si Herschel Shanks, nagdadalawang isip sila sa mga nakasaad na kwento sa Biblia dahil ang mga ito daw ay walang archaeological evidence. Pero sa kabila ng lahat ng negatibong paniniwala ng karamihan sa mga archaeologists ay may isang lalaking adventurer at amateur archaeologist na nagngangalang Ron Wyatt ang nagpa siyang suriin pang mabuti ang nakasaad sa Biblia. Masinsin niyang pinag-aralan ang lahat hanggang siya ay makahanap ng mga ebidensya katulad na lang ng paghati ni Moses sa dagat. Ayon sa kanya, kaya hindi makahanap ng ebidensya ang iba pang mga archaeologist dahil mali ang lugar na kanilang ginagalugad. Ayon kay Wyatt, ang mga Israelita... Okay, bigla ko ng konting background about dito kay Ron Wyatt, no? Ron Wyatt ba o Ron Wyatt? Hindi ko alam kung paano bigkasin yan, no? Pero kung napanood nyo, meron tayong video dyan mga tol, no? Hanapin nyo na dyan. Siguro ilalagay ko sa may description box, no? Yung patunay naman na yung ebidensya naman tungkol sa story ni Noah. Kasi nahukay daw yung Noah's Ark. So ilalagay ko sa may description box yung link ng video na dito sa channel natin. At itong si Ron Wyatt din ay may kinalaman din pagdating dito sa Noah's Ark. And then dito din pala, hindi ko akalain na kasama siya dito, na talaga nagsasaliksik to si Ron Wyatt about dito sa mga
evidence dito sa Bible na gusto niya siguro patunayan na totoong mga nangyari to. Unang-una kasi, bukod sa napakatagal, 3,500 years, no? Hindi natin alam kung totoo ba to o sinulat lang ba to, ginawang kwento-kwento. Imagine yung kwento na nahati yung tubig. Something na parang sobrang kakaiba. Imagine mo, di ba? Parang sino mag-iisip na yung dagat mahahati, no? Imposible, di ba? Kung baga napapanood lang natin yung mga nahahating tubig. Ewan ko kung pamilya kay Shider. Dati hinati ni Shider yung waterfalls, no, ng kanyang espada sa mga batang dekada 90 dyan. Pero ayun, parang ngayon, hindi mo maiisip na mahahati yung tubig, di ba? So talagang napaka-interesting na itong topic na to. At si Ron Wyatt nga, yung tao na nagsasalisik tungkol dito. At ito nga, sabi nga niya, mali daw kasi yung pinaghahanapan. Okay, tuloy natin to. Ito, Nile Delta. Okay. Ay nakatira sa dako ng Nile Delta o kilala din sa tawag na The Land of Ramesses. Sa unang bahagi ng kanilang paglalakbay ay huminto muna sila sa hilagang bahagi ng Gulf of Suez o tinatawag ding Sukot. Pagkatapos ay naglakbay sila patungo sa kagubatan ng Red Sea o mas kilala ngayon bilang Sinai Peninsula. Dito nakita nila ang Gulf of Aqaba o ang alam nating Red Sea. Habang naglalakbay sa kagubatan ng Red Sea, inutusan ng Diyos si Moses na magpunta patungong timog. Kaya doon ay nakita nila ang wadi o canyon area na tinatawag ding Wadi Watir. At nung makarating na sila doon, laking gulat ng mga Israelites dahil sila ay pinalilibutan ng dagat at bundok. Hindi man nila magawang bumalik sa dako ng hilaga dahil merong kuta ng Egyptian doon. Tumutugma sa natagpo ang lugar ni Wyatt ang salaysay ni Josephus na isang Roman Jewish historian. Ayon kay Josephus, napagitnaan ang mga Israelita ng kabundukan at dagat na siyang naging rason kung bakit sila ay na-stuck doon at lahat ng Israelita noon ay nagalit at gusto nang talikuran ang paniniwala kay Moses. Isa pang patunay na idinidiin ni Wyatt. Mula natin to, no? Na kumbaga siguro nadismaya yung mga Israelita dahil una-una konting background lang din, no? Na itong mga Israelita to, matagal na panahon silang parang alipin, no, doon sa Egypt. At syempre inutusan sabi nga ni Yahweh, no, na Diyos na makapangyarihan, itong si Moses na siya yung magga-guide o magliligtas sa kanyang sa mga tao, no, sa mga Israelita palabas ng Egypt. And then ang layo ng tinravel nila, and then napapaligutan pala sila ng mga bundok at dagat. Syempre, kumbaga hindi na siguro sila makabalik kasi nga alam ko kung alam yung istorya, humabol si Pharaoh, no? Si Pharaoh yung parang pinakahari doon, no? Humabol siya. Pinahabol niya itong mga Israelita na tumakas nga, no, na niligtas nga ni Moses sa Egypt. So napapalibutan sila, hindi nila alam kung anong gagawin, na dismayado sila, napapalibutan sila ng bundok at dagat, wala silang ibang dadaanan. No? So nagtutugma din dito yung sinabi nitong parang historian ba, Josephus kanina. Tuloy natin to. Ay ang nakasaad mismo sa Biblia. Ayon dito, kinausap ng Diyos si Moses at sinabing dumao sa Pi-hahiroth sa gitna ng kabundukan at dagat at doon sila huminto pansamantala. Paliwanag ni Wyatt, ang ibig sabihin ng Pi-hahiroth ay mouth of the hole o pwedeng sabihin ito ang canyon na nakita sa Nueva dahil ito daw ay pinapagitnaan ng dagat at kabundukan. Ang nakakamangha pa dito ay ang pangalang Nueva na pinaigsing pangalan ng Nueva La Mosaihina na may ibig sabihing Waters of Moses Opening. Makikita din sa Nueva ang isang poste na may nakasulat na salitang Hebrew na may ibig sabihing Egypt, Death, Water, Pharaoh, Edom, Yahweh at Solomon. Ang poste na ito daw ay kaparehas na isa pang poste na matatagpuan sa kabilang dako ng Gulf sa may Saudi Arabia. Ayon sa pag-aaral ni Wyatt, ipinagawa ni King Solomon ang mga posting ito 400 years matapos ang mirakulong ginawa ni Moses. Ang mga ito rin ay nabanggit sa Biblia, particular na sa libro ng Isaiah. Nakasaad sa Biblia, nang malapit ng abutan ng mga Egyptian si Moses at ang mga Israelita, ay nagpadala ang Diyos ng isang malakas na hangin. Kaya mga tol, no, kumbaga alam natin na hindi lahat tayo mahilig magbabasa. Actually, totoo naman talaga. Kahit naman ako, hindi talaga ako book reader, no? Pero kung talagang gusto natin maintindihan yung mga kwento na to, nakakamangha lang kasi isipin na 3,500 years na, and then naisulat pa at until now nababasa pa natin. At ngayon, eto nga, no, inaaral ng mga expert, ng mga archaeologists at kung sino-sino pa mga scientists siguro kung totoo ba yung mga pangyayari noong nakaraan. Kaya grabe, nakakamangha talagang isipin na kung talagang merong true evidence, no, na magpapatunay na nahati talaga yung Red Sea. Ito nga parang nahati na nga. Try natin. Mula sa silangan na naging dahilan ng pagkakahati ng tubig sa dagat
Ayon sa mga scientists, posibleng pangyayaring ganun dahil ito ay isang penomena na tinatawag ding strong east wind. Ayon pa kay Wyatt, ang dagat na tinuwiran ni Moses ay may lapad na 400 hanggang 800 meters at may lalim ito na umabot sa tinatayang 914 meters hanggang 1,524 meters. Kaduktong ng kwento ng pagtawid ng mga Israelita sa dagat na hinati ni Moses ay ang paghabol ng mga Egyptian sa kanila. Nang malapit ng makatawid sa dagat ang huling Israelita, ay biglang nagloko ang lahat ng gulong ng kalesang sinasakyan ng mga Egyptians. Pagkatapos ay naging normal ang itsura ng dagat na naging sanhi ng pagkalunod ng buong Egyptian army. Pinatibay pa lalo ni Wyatt ang kanyang paniniwala na totoong sinasabi niyang sa Nueva naganap ang paghati ni Moses sa dagat. Sinuwid niya ang karagatan malapit sa Nueva habang daladala ang kanyang molecular frequency generator na siyang kanyang gagamitin upang hanapin ang mga ebidensya na magpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Sinet up niya ang kanyang equipment upang makapag-detect ng kahit na anong bagay na gawa sa ginto. Dahil ayon sa Biblia, halos 20,000 kalesa ang ginamit ng mga Egyptians noong panahon na yun. Ang dami, no? 20,000 kalesa ang ginamit ng mga Egyptians, no? Actually, bigyan lang natin ng konting maging skeptical din tayo ng konti, no? Siyempre, kumbaga parang i-try din natin questionin yung mga ganitong patunay ni Ron White. What if kaya, mga tol, mga idol, na para lang mabigyan ng ebidensya o mabigyan ng suporta yung kiniklaim ni Ron Wyatt dito na maaring meron sila mga nahukay dito na nakita sila dito ng mga gulong, hindi natin alam, mga kalesa. What if nilagay lang nila yon doon, di ba? Ginawa nila magmukhang luma, itinapon nila sa dagat, and then tsaka nila sasabihin ngayon, ito yung mga ebidensya, no, di ba? Kumbaga hindi ko man sinasabi, again guys, mga tol, ito ay magandang tanong lang para lang malaman natin na kumbaga ma-question lang natin, no? Hindi na to para sabihin ay hindi totoo yan, ay totoo yan, ay hindi totoo yan, ay totoo yan. Hindi. Ang ginagawa natin dito ay kina-clarify natin para naman tayo magkaroon ng idea, no? Para magkaroon tayo ng magandang conclusion, masabi na sa sarili, ay okay, naniniwala ako totoo to. Ay okay, tingin ko hindi to totoo. Yun lang, no? Kumbaga, yung tanong ko na yun na what if ganun ang ginawa? Hinulog nila itong mga to at pinalabas lang nila na itong mga kalesa na to 3,500 years old na. Okay, tuloy natin to. Ito itsura ng kalesa, may namamana. 2,000 na kalesa. At least marami silang makita mga diyan, mga gulong. Tuloy natin. Nagawa sa ginto. Sa paghalughog ni Wyatt sa karagatan sa dako ng Nueva, ay napatunayan niyang totoo ang kanyang teorya. Natagpuan lamang niya ang mga ginintoong kalesa ng mga Egyptians na nakalubog sa ilalim ng dagat. Ang mga kalesang ito ay kaparehas ang disenyo ng mga ginamit ng Egyptians noong 18th Dynasty o 1446 BC na siyang panahon kung kailan naganap ang Exodus. Okay mga tol, tingnan niyo yung image na to na makikita niyo sa screen. Itong parang naka parang letter I, no? Parang naka letter I na image ng gulong ng kalesa. At grabe gininto ang kalesa. Grabe, kung isasanla siguro to mga tol, napakayaman natin. No? Kumbaga kung nanonood kayo ng mga parang mga Indiana Jones o katulad ng movie dati ni Nicolas Cage, yung The National Treasure, grabe tong treasure na to. Higit pa sa ginto to, sa value ng ginto. Unang-una, ginto na siya, mahal na siya. At pangalawa, sobrang tagal na niya dahil ito ay relic na. Ito ay parang artifact na to. Kaya titignan ninyo yung katina sinasabi ko na kung meron nga sila nahukay at ito nga, tignan nyo naman, siguro mahirap pekein na hindi to tunay. Bakit? Kasi tignan nyo yung itsura. Actually guys, hindi yan talagang itsura na para siguro inilapat lang tong parang kalesa para ma-imagine nyo na itong kumbaga, sana naiintindihan nyo ako, no? Hindi talaga ito, parang ang talagang image dyan ay yung nandun lang sa may likod, no? Yung parang nilumot na, parang tinubuan na ng coral reef, na iyan ay gulong ng kalesa. So, mahirap pekein to, yung sinasabi ko kanina, na kung sakaling inihulog lang nila at naggawa sila ng istorya, mahirap pekein to mga idol, kasi tinubuan na ng mga tinubuan na ng mga parang coral reefs at kung ano-ano, tinubuan siguro ng talaba to. Okay, tuloy natin. Ang iba pang mga parte ng kalesa at gamit na kanyang nakita ay pinalilibutan ng mga corals dahil sa libu-libong taon na ang nagdaan.
Hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapatunay ni Wyatt dahil hindi lamang mga kalesang ginamit ang kanyang natagpuan sa ilalim ng dagat, kundi pati na rin mga buto ng tao at kabayo. Ang nakakagulat pa dito ay noong pinasuri niya ang buto sa Stockholm University ay napag-alamang ang butong nakita ay buto sa binti ng isang lalaking 3,500 years old na. Ayun mga tol, so ayun na, dito natin tatapos itong video na to. Kung ano masasabi niyo mga tol, comment nyo dyan sa may baba. No, gusto ko rin mabasa kung ano yung mga masasabi nyo sa video na to. Totoo ba to? O hindi? Pero alam ko mas nananaig siguro sa inyo yung bagay na totoo to, no? Kasi kung guys, bakit napakahalagang malaman tong bagay na to? Unang-una, ito yung magpapatibay sa pananampalataya ng mga Kristiyano at mga naniniwala kay Jesus, no? At sa mga sa mga tao na ang nagiging basehan ng kanilang pananampalataya ay ang Biblia. Kasi kung ito ay hindi totoo, no, mawawalan ng saysay, no, yung mga kwento sa Biblia na ito ay gawa-gawa lang, no? Pero ito yung mga bagay ito, kung ito ay totoo at sa tingin nyo, no, kayo ang humusga. Ito yung talagang magpapatibay na nangyari yung mga bagay na yon. Kaya kapag ito ay totoo, ibig sabihin, reliable ang Bible at mapagkakatiwalaan ng Bible at maaasahan ng Bible, no? Kaya kapag sinabi sa Bible, malamang sa malamang, totoo, no? At pwede nating maging saligan ng ating pananampalataya. So yun lang mga idol, wag natin patagalin to. Salamat sa inyo. Huwag niyo kalimutan mag-follow din sa ating Agent Exposed Facebook group. Pwede nyo isend doon yung inyong mga video clips na pwede natin pag-reakan, mga bagay na mystery, mga bagay na mga conspiracy, at syempre mga latest updates, especially sa mga nangyayari ngayon sa mundo tayo. Kailangan natin maging aware sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. So see you on the next video. God bless. Ciao.